Father God, Lord, pinupuri ka namin sa oras nito. Pinupuri ka namin Father. Kayo lang po ang aming itataas sa oras nito, Father. Lord, move in our days and let your Holy Spirit flow from within us, Lord God. Lord Jesus, maraming salamat po sa umaga nito, Father God, na ikinig mo niyo po kami upang makakinig, Lord God, ng iyong banal na salita, Father God. Lord, I pray na i-bless niyo po ang buong araw nito, Lord God, sa lahat po ng aming mga gawain sa church, Lord God, mula po sa prayer meeting, Lord, at sa lahat po ng aming mga practice, Lord God, kayo lamang po ang manguna, Lord God. Lord Jesus, unite us all with one heart, one mind, one spirit, and one soul, Lord God. At Lord, I pray na gamitin niyo po ako, Lord God, to share your word. May your Holy Spirit flow, Lord God, in our midst, and may everything that comes out from my mouth, Lord God, be from you, Lord Jesus. Lord God, i-bless niyo po ang iyong banal na salita, Father God, at i-bless niyo po higit pa, Lord God, lahat ng mga makikinig po, Lord Jesus. And I pray na itatanim niyo po ito sa kanilang mga puso, Lord God, upang ito po ay magamit po nila sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay, Lord God. Lord, samahan niyo po kami sa oras na ito. May you guide us, Lord Jesus. At Lord, kami po ay nagpapangumaba sa inyo, Father God. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanan, Lord God, at ang mga naisip na salita na gawa, Lord God. Lord, forgive us, Lord Jesus. Purify us, Lord God, and make us new, Lord God. At Lord, sa oras na ito, pinapatawad na po namin, Lord God, lahat ng mga taong na nakinig sa amin, Father God. Lord, tulungan po kami maging mapagmahal at mapagpatawad, Lord God, katulad niyo po, Lord Jesus. And Lord, I pray po na kung may mga tawarin po kami masaktan, Lord, tulungan niyo po sila para makatawad po kami. Salamat po, Lord God, sa oras na ito, sa araw nito, Lord God. Kayo lamang po ang aming pinupuri. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya, let's worship our God. Come on, people. Unti-unti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan, kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaaway ay magpawalang hanggan. Pinupuri ka namin, Lord. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kay buti mo, Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon. We worship you, Jesus. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri ka namin, Lord. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos
Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Praise the Lord. Good morning po, J1 family. Good morning. Are we blessed? Yes. God is good? All the time? God is good. Amen. Pag gising na gising tayo lahat ngayon na. Amen. Amen. Okay, nag-pray naman na po tayo. So, diretso na po tayo sa ating word of the day. So, ang title po natin today is Wait on the Lord. No po? Diba? Parang palagi po natin naririnig yan, no po? Yung wait on the Lord. So, ano nga po ba ang ibig sabihin ng wait on the Lord? So, many of us, siguro lahat naman po tayo ay parang syempre, marami po tayong parang hinihingi sa Lord na po. And minsan may mga blessings na parang ang tagal ng paghihintay, di ba po? So, and sabi nga naman po, di ba, parang yun din naman po talaga ang parang sinasabi sa atin, parang pong, konsilyo na wait on the Lord. Pero, ang ibig check, waiting on God does not mean sitting back and doing nothing, di ba po? Waiting on the Lord means, ano nga po ba ang ibig sabihin ng waiting on the Lord? Waiting on the Lord means, number one po, trust in the Lord with all your heart, di ba po? Sabi naman po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight, di ba po? Kasi nga, pag nagtitiwala po tayo sa Panginoon, kumbaga parang sinasabi po talaga natin kay God na, Lord, I have faith in you. I have faith na kayo po you are the one who's in control. I have faith na you are the one who holds everything in His right hand, di ba po? So, having trust in God, ibig sabihin nun, parang nagsasubmit na din po tayo sa Panginoon. Amen. And, pag nagtitiwala po tayo sa Panginoon, di ba, ibig sabihin na ina-acknowledge po natin yung nakasulat din po sa Bible na I can do all things through Him who gives me strength, di ba po? And then, so, ayun po, number one po, trust in the Lord with all your heart and have faith, di ba po? Number two po, it is to be still and know that He is God. So sabi nga naman po na, di ba pang sabi ko po sa kanina, waiting on God does not mean to sit back and do nothing. Kasi nga, di ba, sabi naman po sa Bible, faith without work is, hindi lang alam. Faith without work is, amen. So faith without work is that, ang ibig sabihin po nun is na, okay, nagtitiwala po tayo sa Kanya, we will have faith in Him, pero that does not mean na wala na po tayong gagawin, di ba po? Hindi, tulad po ng, di ba, meron pa itong story na to na sabi nila, pag kunyari may hinahabol po tayong bus, hindi naman po sa, magpupray po tayo na, mahabol natin yung bus, pero hindi naman po tayo tatakbo, di ba po? So, we will pray, so we will have faith, and then, we will do our part, di ba po?
kasi nga, we are in a relationship with God. So, of course, dapat God will always be God. Pero, meron din dapat yung part po natin. Amen po. Amen. And, so, ayun po. Faith without work is dead. And we acknowledge po na God will always be God. Diba po? So, pag sinasabi po natin, wait on God, we will, parang, alalahanin po natin sa sarili natin that God has always been God. He never changes. He's the same yesterday, today, and forever. And therefore, kung yung mga pangako ng Lord, ibinigay niya sa iyo noon, magtiwala lang po tayo na ibibigay niya even now and tomorrow, di ba po? And that, pag may pinagpipray po tayo, ang ibig sabihin po nun ay na quando preghiamo per qualcosa, God will always provide, di ba po? So, ayun po. So, ang ibig po sabihin ng wait on the Lord is number 1, trust in the Lord with all your heart and have faith. Number 2, be still and know that He is God. And then number 3, rejoice in the Lord, di ba po? Always rejoice in the Lord. Kasi nga, tulad ng sabi ko po kanina, God is the same yesterday, today, and forever. So, as we wait on God's promises, dapat i-claim na po natin yan, di ba po? That we are victorious because of Jesus, di ba po? So, parang, magtiwala lang po tayo na that He already made a way for us, that He already claimed the victory for us, no? And that He is just waiting for us at the end of that promise. Amen po. And bakit nga po ba rejoice in the Lord? Kasi alam po natin na kung sa sarili po natin kakayanan, hindi po talaga natin kaya, di ba po? Pero because we have a God in whom we believe, because we have a God, no, the God of miracles, no, the God that can do the impossible, kaya-kaya yun ng Lord, amen po ba? Amen. And so, katulad ng sinabi ko pa kanina, kailangan may works din. And let us remind ourselves din na yung efforts natin, yung mga ginagawa natin as we have faith in the meantime na hinihintay po natin yung promise yun, yung promise na yun, na hindi po yung it's not all in vain. Kasi ang Lord, lagi niyang He gives you back, He gives you more than what you can never think or imagine, di ba po? So, ayun lang po. So, as we wait on the Lord, let us just surrender to Him and let us let Him move in your life. Na po. And ang sabi nga po sa Lamentations 3:25, the Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. So, yun lang po. Amen. Si Nicole, patay pala to. Praise God, Nicole, sa message mo for today. Let us wait for our Lord God sa ating mga Christian. Itong katuruan na ito, it is applied for all mature Christian. So if we are already mature, we know the process of God, knowing Him, and aligning to His path. Alam natin na dumadaan tayo sa puntos na tayo ay nag-aantay. Hindi right away, in every time na tayo ay mag-pray kay God. Alam niyo po, kaninang umaga, nung siniglawan ko yung ating devotion for today's from Proverbs sa Kawikaan.
Ito'y tungkol sa dalawang kaibigan. Sabi dito sa Proverbs 17:17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitay, kapatid niya ay tumutulong. Let us apply this verse right now sa binigay ni Nicole. Una, trust in the Lord. If God gives you this person as your best friend, kaibigan, no? Nandun lahat yung tiwala mo, di ba? Nasa kanyang lahat. Yung pagtitiwala mong yun, iniukol mo sa kanya na pwede mong sabihin lahat, pwede mong ibigay lahat ang oras mo, pwede mong kandungan. Kaya ang Diyos nagbibigay sa atin ng special person like friend na tinatawag natin or miglior amico, miglior amica, or amici sa atin para meron tayong tinatawag na mag-apodyo. Kasi minsan hindi natin ininihintay natin na gusto ko marinig yung sagot ni God. Pero sometimes the answer of God coming from the mouth of your friend. Lalo na pag Christian siya. Am I in? Nagigis yung ibig sabihin? Kasi special tong tao na to eh. Yun yung pinaka number one sa atin. Itong kaibigan na to, kaya lang, pagdating na nagkaibigan ka ng hindi Christian, lalo na sa mga kabataan, sa atin din mismo mga Christian na tayo, isipin natin na pag tayo hihingi ng counseling or advice, like what you said, di ko prima, no? Yung advice, counseling natin, tingnan muna natin kung yung ating hihingan, nire-refer ko lang to sa sinabi mo, your message is very good, but ini-apply ko yung kaninang devotion. Sa isang kaibigan kasi, pagdating na sa kaibigan natin, hindi siya Christian. Ang application na tinatawag natin na advice, counseling, more on worldly things. Get it? Nakita niyo? Oh, Nicole, bakit yan ang gagawin mo? Bakit ganyan? Ba't hindi ka na lang pumunta dito? Mawawala ka kay God pagka pumunta ka dyan. Ba't hindi na lang ito ang gawin mo? Mawawala yung mga activities mo kay God. Di po ba? Sometimes if our friend, special friend natin, na hindi tayo magkasama sa iisang ginagawa natin, o katulad tayo ay servant ni God, siya hindi, pero best friend natin siya, I don't say that you have to leave or left your friend. Hindi yun ang sinasabi ko. Meron tayong wisdom kalagay ka, binibigay sa atin. Pero pag alam mali na yung ginagawa, cut natin. Ito yung tinitingnan lagi ng God sa puso ng isang tao. Masyado tayong nagpo-considerate sa relationship natin, sa isang kaibigan natin, which is minsan nawawala tayo. Kaya lang minsan, hindi na lang tayo nahimik kasi alam mong mali yung ginagawa nila. Hindi ka naman meron ng confident para barahin because you don't want to break the relationship as friend and it is. Di po ba? Nangyayari yun eh. Because I was my time before, bago pa lang akong Christian, alam mo mali na pero hindi ko makapag-comment. Siguro hindi pa ako pastor noon. Kaibigan ko, isa ko, mali yan na ito. Kasi ang unang ititira sa iyo, baka hindi ako ready noon, bumagsak pa ako. Alam niyo yung babago lang ako napasok ng Christian noon, that was 2008, 9, 10. Mali yung ginagawa yung ganyan. Parang ikaw na yung magaling, may natutunan kang tama, ganyan ganito. The only thing or way na ginawa ko noon, I'll pray from that. And iniwan ko muna talaga sila. Kasi kung hindi ko sila iiwan, baka hanggang ngayon, nandun pa rin ako. Alam nyo, naiintindihan yung ibig ko sabihin, di po ba? Naunawaan yun. Kaya nga sabi na sa Romans 12:2, do not conform the pattern of this world. Pero sa verse 1, sinabi niya doon, kailangan tayo magkameron na sa renewal ng mind natin. Kasi hindi natin kaya na bitawan ng mundong yan kung hindi na isa-set kaagad yung mind mo na wala ka na dyan. Hindi mo na yung mundo yan. Ang mundo natin, ito na. Ito yung isang pinakamahirap na itakay natin as a Christian to step forward straight on His path. Napakahirap po nito. As long as hindi tayo talaga prayerful and the Holy Spirit is with us. Kasi tayo sa sarili natin, hindi natin kakayanin. Kaya lang sinasabi, di ba? Okay naman ako naging Christian ako, okay lahat ng to. Kasi wala pang trials. Ang trials nangyayari kapag nasubok ka na ni God na nandun ka talaga sa Kanya. If you are not totally on the vicinity of God, walang trials kasi yung puso niya, kita niya, ganyan ka, world,
church, Christian, worldly, alam niyo yun? Na kahit saan ka, pwede, flexible ang tawag doon, but not pure Christian. Pag sinabi mong pure Christian ka, pwede ka na, ikaw lang tatanggap kung masasaktan ka, makakasakit ka, pero lagi yung gagawin to in a nice way. Ang pinakamahirap kasi pagka lumalakad na tayo na gusto mong maitama lahat nasa palibot mo tapos hindi ka pwede magsalita na nakakasakit. Napakahirap po nun, no? Kasi yung mali ang ginagawa mo, ganyan ganito. Bakit? Ikaw na ang tama? Ikaw na yung perfect? Ganun nga natin sagot sa atin, di po ba? Kaya sometimes siguro, God gave us the opportunity, we pastors, to preach in front of you para sabihin namin kung ano yung sasabihin talaga ng Lord sa atin, which is written on the Bible. Hindi ka po pwede mag-comment because it is written on that verse and that book of Proverbs. Kung titignan natin, nandun talaga yung alignment ng character natin. Being a good Christian, hindi po yan tinatawag natin you're always perfect in attendance, you're always in the activity of the church. No. Transformation of character. Number 1 yun. Christian because you're Christ-like. Yun po yun. Yun yung pinakamahirap doon. So if you're not already aligned sa pagiging Christ-like or a Christian na tinatawag natin, sadyang susubukan at susubukan tayo. In a sense na Rev Jerry is correct na sinabi sa atin. But on my part, it's not justification. I accept what he said. Sinabi niya na ang J1, mahilig sa kain sa university. But, take look. Ang schedule nila 3 o'clock ng hapon hanggang 5. So, wala talagang meal. Tayo is 10:30 hanggang 1. So, meron tayong meal na isa na po. And the only fellowship that we have or gathered in this church is eating fellowship. Para ho sa akin, it is my point na hindi ko i-depende yung sarili ko because I know Rev Jerry is right. He is our family. He's a father. He's our father in Europe because our supervisor pastor. Pero alam niyo po ba, nag-start ako ng service kay God ng 2007 and I start also having my youth members. Ang una talagang inilayin ako ni Lord ay food. That is my ministry. Eating, fellowship, ministry. And if we're going to look back 2,000 years ago, Jesus Christ is the first ministry He gathered or He brought the miracle was in wedding. Di po ba? Kainan niya. And the one biggest kainan is the 5,000 na pinakain. And also, nung ginastify si Jesus Christ ng mga Jews, nung siya yung nakisalo ng pagkain sa mga Pariseo. Lahat yung food. Bakit? Sa pagkain kasi makikita natin ang puso ng isang tao. Pag kaya mo pakain, just because your pocket is open. Your hand is wide like, let's say, open wide ang kamay natin. Hindi ko sinasabi kung ano yun. This is on my part lang po. Maybe it is correct or not, pero one of my compassion is eating fellowship. Kahit naman po sa party namin, sa bahay namin, kaya nga sinasabi ko sa asawa ko, kaya ang asawa ko tungtuwa kasi pagkakagising niya, luto na, kakain na, may tuwento. Kasi wala akong huwag na kwento, ako na nagkukwento. Kasi pag nagising ako, kasi nga, mas matanda ako sa kanya ng 2 buwan. Kaya mas maga ako nagigising. Pag nagising ako, wala akong gagawin. Buti mag-prepare ng pagkain namin 2, kami na lang magsasalo, kami na kakain. Yung pagkain namin sa umaga, pagkasobras, na hapon na namin kakainin. Kasi yung kain namin sa umaga is 9 o'clock. Yun na yung aming brunch kung tawagin. Ang ulit na namin 7 o'clock yun. Siguro siya bago umalis, nag-coffee na lang siya or nag-biscotti na lang. Pero hindi naman full po yung kasi ako nakain ng umagahan puro on vegetables, egg, ganyan na kinakain ko. Pero mga kapatid, ang pag-usapan natin ngayon, katulad nga ni Nicole na sinabi, wait on God, waiting on God. What is the right title? Ano ba yung tamang grammar? Wait for the Lord or wait on God or waiting for the Lord? Pareho yun. We're waiting for the Lord. Alam niyo po lahat tayo nag-aantay. Nag-aantay tayo na dumating ang Panginoong Kristo. Pero sa pag-aantay natin yun, sabi nga niyo, lugay mo ako lang.
Di ba may sinalang tayo doon, baka sunog na. I mean, mahaba ang process nito. Kasi, after Jesus Christ, sa 12 apostles, tingnan niyo po yun. And then after 12 apostles, yung pang, wala nga si Judas nauso na ngayon sa Pilipinas si Judas. Ngayon, meron pang isa na si Paul, na sila na-continue to have this mission ni God. Nandun tayo kay Paul, kaya lahat tayo may mission. Siguro, start ng mission natin. Kaya siya sabi ni Rev Jerry sa kanyang teaching, gumalaw-galaw tayo. Sa akin naman, iniisip ko, and I pray last night, sabi ko, Lord, paano? Magbabakasyon lahat, no? Ngayon, sinasabi ko sa inyo, I think, marireset sa atin lahat on September. Pagpabalik ko. Reset natin yung time ng ating prayer meeting. Ang prayer meeting natin, umaga, kailangan lahat ng tatayo kasama sa prayer meeting. If you are not here, ayoko magdamdam na po. If you are not here at valid naman yung reason mo, okay. Pero pagka hindi, syempre tatayo ka, ready ka ba? Kailangan ready tayo, nakapag-pray tayo, nakapag-prayer meeting tayo. Lahat tayo magpe-pray muna bago ka mag-practice, bago lahat yan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin. Kasi siguro yun nga yung kulang din natin. And that is my fault. Kasi, in-adjust ko sa pangakong gawa naman ito sa Terosa lagi na siya sabi mo hindi. Kayo lang talaga kayo. Nag-iisa kayo, hindi kami kakantay sa inyo. Hindi siya nakikinig ngayon. And, tapos magdarating siya sa kanilang sabi ko, hindi dapat, bago mag-awit ang practice, tapos na yung prayer meeting, habang nagpa-practice sila, makagawa na rin tayo ng ibang mission. Let's say, meron pupuntahang bahay, meron tayong house to house, meron tayong dedication ng bahay, meron, pasok kayo. Parinig kayo din eh. Pasok kayo mag-iina. Ayun. Yun po yung pinakamaganda. Kaya ngayon samahan niyo akong mag-pray na itong ating magiging reset of schedules on September, maging okay naman ang lahat ng ito. And lahat tayo makapag-invite na rin sa September ng kanya-kanyang mga kapatiran at sa ating mga kaibigan. Siguro po bago matapos ang taon na ito, bago mag-alis ang lahat, if we are all available, magkakameron tayo ng leadership meeting last for this June, bago magbakasyon. Magmi-meeting tayo lahat ng June, para pagbukas natin ng September, lang ko itong hindi ko nakikita. Para pagdating natin ng September, simulan natin ito ng panibago na nandito. Para yung mga children natin, yung mga bata natin, dumami din sila. Maghanap kayo ng mga nanay na maraming anak. Dali nyo dito, kasi pag maraming mga anak dito, pag simula, lalaki rin sila na katulad nito. Tignan nyo. Si Apple, nung sumila ang mamay niya dito, 2007, ilang taong ano? 18 years, minus sa'yo. 8 years yan, mga 9 years that time, nung nagsimula yung mama niya. Tignan nandito na dalaga na. Si Nicole, nagsimula niyan 2 years old, kasama ng mama niya. Eto na ulit, di ba? Si Berisha, 9, she entered here at 9. And how about you? Ilan taong ka nung pumasok dito? 11 years old. Baby, di mo nandito ko pa rin. Galing. John, ikaw, anong 2014 when 15, 16, nag-start kayo, no? 18? Minus 7 years, ilan taong ka noon? So, 11 years, si John that time. Bata-bata pa din. Ha? Si Jerickson, 5 years old. Si Jerickson, 5 years old. Ano sabi ko, Chay? Ano oras daw po yung dedication? Ang dedication natin is 10 o'clock in the morning. Ang nakaset na natin. Ha? Makinaksan mo. Kasama na yung... Sumagot na kayo. Sa akin ang tanong, anong sagot ako? Ang prayer meeting natin mas maaga. Magpapray lang tayo. Okay, announcement, ladies, brothers, and sisters. 9:30 po natin, prayer meeting natin. Prayer lang po tayo doon. Prayer tayo. Kasi tomorrow, bago tayo mag-praise, i-announce ko na. Tomorrow, ang practice na po ng music team. Tomorrow, music team, Sister Nikki yun, magpa-practice na sila. Then next Saturday, lahat po tayo, children of God, brothers and sisters, naka-dress na tayo nung papunta doon sa handa kasi doon tayo lahat magla-lunch. We are all invited.
Lahat po tayo invited. Kasi wala silang invited na iba, kundi ninong at ninang lang, lahat taga-church. And then lahat ng taga-church ay may presentation, katulad ni Nicole, sasayaw siya kasama mga youth. TikTok daw yun sa inyo. Tapos ang children, tuturuan si Sister Nikki, meron din participation kayo doon. And then, meron din po tayo mga ilang games kasi wala sila preparation kung hindi ito magagaling. 9:30 din, 10:30 start po tayo ng ating dedication hanggang 11:15. Ganun lang po yung magiging set up po natin sa Saturday. Saturday wala tayong lunch dito kahit na coffee lang, and then lahat tayo pupunta doon. Pag sakay doon, sakay natin 40 siguro, di ko alam kung ano. Papunta ng Kasilunga. Ata 40 hanggang istansyon ng Chantosa. Sige po tayo po tumayo, tayo manalangin. Diyan mga sounds? Minsan papalakpakan natin ating Diyos. Hallelujah. Father God, maraming salamat po sa araw nito. Salamat po, Lord God, sa mensahe mo. Salamat sa buhay ni Nicole, Lord God. Patuloy mo siyang papalain. And we declare right now in the name of Jesus, Lord God, sa buhay ni Nicole, na ginagamit mo sa iyong ministeryo, Lord. Iniaalay ko siya sa inyo para sa kanya exam sa mga susunod na araw. At sa mayroon pang mga exam dito ng mga kabataan, Lord God, patuloy niyo silang samahan sa buhay ni CJ, buhay ni Iya, sa buhay ng magtitisis ng mga bata sa media. Samahan niyo po, Lord God, ang mga anak mong ito. At ngayon, kaming lahat na narito ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Humingi kami, O Lord God, ng kapatawaran sa lahat na nagawa naming kasalanan. Ano mga bagay na hindi nakalugod sa inyo, patawad po. Gawin niyo po kami karapat-dapat, O Lord God, sa oras na ito, na lumapit diyan sa inyong paanan. Amin pong ginayayahan ang matatapat po anghel na siya magbabantay sa lugar na ito, na inyong templo, labas ang loob, O Lord God, upang kami ay pangalagaan. Even the Holy Spirit is in me, is in us, O Lord God, right now. Siya, O Lord God, hallelujah, ang patuloy na magre-recta sa amin into prayer. Hindi kami marunong, wala kaming alam, but through the Holy Spirit, siyang kasama namin, O Lord God. Siyang magtitinta sa amin kung ano mga idudulog namin sa panalangin. Ngayong araw na ito, O Lord God, una, idinudulog namin sa inyo ang mapapractice ng music team. Sa buhay ng worship leader namin, sa buhay ni Nicole, sa lahat na magiging backup sa araw na ito. Father God in heaven, maraming salamat sapagkat naniniwala kami, hindi lamang sila mag-aawitan, hindi sila mag-perform, mag-worship po sila, mag-praise and worship po sila, O Lord God. At ang angelic voice coming from you, O Lord God, ay ibibigay mo sa kanila. At in the Holy Spirit, O Lord God, siyang kasama nila nang sila mag-worship. Dahil din, O Lord God, dinalapit namin sa inyo yung mga musicians, Father God. Naniniwala kami, O Lord God, ang mga anak mo ito, natatayo sa araw na ito, sa pag-aawitan nila sa araw na bukas, marami mga minister. Marami, O Lord God, hallelujah. Pagdinig pa lang at marinig pa lang nilang kantahan, ando na yung makakapag-dwell sila sa inyo into prayer. At Father God, salamat po. Maging sa mga araw na bukas na tatayo, hallelujah. We do believe, Father God in heaven, in the name of Jesus, hallelujah. Sa aming opening prayer, tithes and offering, sa aming closing prayer, samahan niyo po, O Lord God, ang mga anak mo ito. Hindi lamang, O Lord God, kung ano yung gagawin nila, bagkus yung sila mismo sa buhay nila, sa puso nila. Hallelujah, tatayo sila na nandun ang banal na spirito na makakasama nila, O Lord God, sa araw ng bukas. And even, O Lord God, sa abanyong lingkod, O Lord God, na maghahayag ng iyong salita, salamat sa mensahe mo na binigay sa akin ngayong linggo ito. Hindi ko po alam, hindi ko po master, O Lord God, ang preaching, pero naniniwala ako through the Holy Spirit, Father God, nasasamahan ako, i-reveal sa akin much more
sa lahat ng verse na bigay mo and even example for tomorrow. Nakarelay ako sa Holy Spirit tomorrow, O Lord God. Samahan niyo po, O Lord God, ang inyong likod sa araw ng bukas. At hindi sa lahat ng mga anak po, O Lord God, na makikinig ng mensahe mo sa araw ng bukas, nawa po, O Lord God, hindi ito bilang isang katuruan. Ito isang bagay na paalala para may apply sa aming mga buhay, O Lord God, ang mga bagay na maririnig namin, ang mga salita na magagaling sa inyo sa araw ng bukas. At hindi, O Lord God, sa lahat ng mga anak mo, na uupo, O Lord God, sa mga upuan na narito. Ngayon pa lamang we declare, Father God in heaven, in the name of Jesus, ang patuloy, O Lord God, na lahat na nag-iisip pa lamang sa oras na ito na pupunta sa araw ng bukas, sa inyo ngayon ito naman na dugo ng Kristo. And even, O Lord God, sa mga nakachat ko, na pupunta siya dito, Lord, hindi na ito mabibreak. Wala na dito maaari pumutol sapagkat sinyado na ito naman ang dugo ng Kristo. And even, O Lord God, sa lahat ng invited namin mga kaibigan, invited namin mga kakilala, O Lord God, we do believe, Father God in heaven, dadali mo mga pangyapak nila sa lugar na ito. At patuloy namin, O Lord God, idinudulog sa inyo ang J1 Milan. Lahat, O Lord God, simula matanda, sa mga nanay, tatay, sa mga kabataan at mga bata, O Lord God, samahan po kami lagi ng inyong Espiritu, O Lord God. Hanggang kami lalakad patungo sa inyo, O Lord God, at hindi pa kami nakakatawid, O Lord God, sa lugar kung saan tayo magkikita-kita, O Lord. Samahan, gabayan, patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin bilang isang tunay na Kristiyano. Ito po yung pinapanalangin namin sa inyo, O Lord God. In every day challenge sa buhay namin, kami po inyong bigyan ng wisdom, samahan kami. Bigyan niyo po kami ng advice through the Holy Spirit. I-reveal mo po sa amin, O Lord God, kung ano yung tama, kung anong mali, kung ano yung dapat namin alakaran, kung ano yung patutunguhan namin, O Lord God. Kayo, O Lord God, ang aming inaasahan, kayo ang pag-asa ng bawat isa sa amin. At naniniwala din kami, Father God in heaven, sa lahat, O Lord God, na pangangailangan ng church dito. You will provide everything, O Lord God, na pangangailangan namin. Salamat sa mga buhay ng mga anak mo, O Lord God, na patuloy na nakakaranas ng pag-ibig mo at nagagamit, O Lord God, upang tupad sa lahat ng gawain, O Lord God, sa inyong ministeryo. Lord, ngayon pa lamang sa kanilang mga personal prayer, desire ng puso nila, O Lord, nawa po i-grant nyo lahat ng kanilang panalangin. At ang church na ito, O Lord God, ang templo mo, tumatayo ito dahil sa mga plaques mo, Father God. Mga matatapat na mga plaques mo, O Lord, hallelujah. At pinuputol namin, O Lord God, sa pangalan ni Jesus, ang mga gawa at lalo ng kaaway. Hindi namin hinahayaan. Dinideklara namin, O Lord God, the rumors, the gossip, O Lord God, yung mga distraction, mga salita na negatibo na maririnig sa kapwa, pinuputol namin to sa pangalan ni Jesus. Bagus marinig namin, O Lord God, ang pag-ibig na nanggagaling sa inyo, sapagkat kayo lamang ang Diyos namin makapangyarihan. At ulit dalangin din namin para sa mga anak namin, O Lord God, hallelujah. Patuloy niyo silang samahan, patuloy niyo silang gabayan, saan man sila naroon sa Pilipinas, sa ibang bansa, dito man sa Italia, yung full protection be upon them, O Lord, hallelujah, in the name of Jesus. Salamat, O Lord God, sa patuloy na pagtubay mo sa kanila. Pakaingatan niyo po ang kanilang mga buhay. At gayon din sa aming mga kapatid, mga kamag-anak, mga pamangkin, magulang na nasa Pilipinas, Father God, ituloy niyo po ang inyong mga kamay doon. Ipatong sa kanilang ulungan. Naniniwala kami, O Lord God, once we declare na patuloy niyo silang taniman ng salita sa puso mo, O Lord God. Naniniwala ako, O Lord God, na mas marami pa kami mga kamag-anak na makakakilala. Magagamit mo, O Lord God, sa lugar kung saan sila naroon. Marami, O Lord God, na maniniwala at mananampalataya. Lord, ipakita mo sa kanila ang sign, wonders, and miracles. Upang ang kanilang paniniwala, O Lord God, hallelujah, ay lumabog at gamitin para mamunga sa lugar kung saan sila naroon. At naniniwala din kami, O Lord God, once we declare in our mouth, sa lahat na may karamdaman, O Lord God, dito, sa lugar ng J1 Milan, sa mga kapatiran namin, mga kakilala namin, kaibigan at kapatid na may karamdaman, once we declare their names, O Lord God, hallelujah, naniniwala kami, once you
Hallelujah. Strengthen your arms sa kanilang ulunan. At padaluhin ang banal na dugo ni Kristo sa lahat ng mga anak na may karamdaman, Father God. Bilang kami tagapamagitan, inihihingi namin ito ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at ang kagalingan ni pagkakaloob po sa kanila sa pangalan ni Jesus. Kayo pa man, Father God, sa oras dito, tunay nga wala kami magagawa kung hindi mo kami sasamahan. Kaya ipinapaubaya namin sa inyo, Lord God, ang gawain namin ngayong Sabado, ang gawain namin bukas, and even, O Lord God, sa church ng Brescia, headed by Pastor Artis Talori, mag-asawang ito, patuloy niyo po silang samahan. Patuloy, O Lord God, na pagpalain mo ang lugar ng Brescia, ang J1 Brescia. Patuloy, O Lord God, maggamit mo ang mag-asawang ito. At yung multiplication, ang plaque sa kanila, O Lord God, hallelujah, I declare right now in the name of Jesus, sa buhay ng mag-asawang ito, mas lalo pang yayabong kakalat ang mensahe mo sa Brescia at matututo ng J1 Church sa Brescia. And even, O Lord God, right now, idinudulog ko po sa inyo ang J1 Torino, headed by Pastor Jericho and Pastor Mark, O Lord God. Yung dalawang sermon pong ito, O Lord God, we do believe. Patuloy, O Lord God, na kayo mamuna sa kanilang mga buhay. Mas makita nila, O Lord God, yung gift sa J1, na ito yung panghawakan nila upang mas lumago pa sa Torino ang J1, O Lord God. Paglumayan niyo po yung dalawang likod niyo ito, O Lord. Hallelujah. At naniniwala kami, O Lord God, gagamitin mo pa sila sa Torino at Novara. At kayo din, O Lord God, sa J1 Milan, we do believe, O Lord God, na lahat ng mga plaques mo na narito, sa lahat ng mga kapatiran na narito, O Lord God, Lord, mas marami pa. Hindi lang dadalhin dito ang panyapak nila. Makakapagbukas pa kami, O Lord God, ng panibagong J1 satellite, O Lord God, dito sa Milan. Alam kong kayong kikilos, pero kami gagawa nito. Kami ang kikilos, kayo ang magdi-decide dito, Father God. At sasamahan niyo kami dito. Father God, maraming salamat po sa araw na ito. At patuloy din, O Lord God, namin dinudulog sa inyo sa mga kapatiran na may inaayos sa mga dokumento. Hallelujah. Yung favor, Lord, ipagkaloob niyo po sa kanila. Sa mga kapatiran na nag-aantay para sa kanilang abandong kasa, Father God, yung favor hinihingi po namin sa inyo. At alam ko, naniniwala kami, pagkakaloob niyo po sa kanilang lahat. Samahan niyo po bawat isa sa amin. Hayaan niyo pa na Espiritu mamuna sa buhay namin. Father God, lahat ng aming prayers and declaration are sealed with the precious blood, and we give you the highest praise, thanksgiving and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong benediction, tayo po ay may practice pa, kaya walang benediction. Magpasalamat tayo sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos ng mga. Tayo po ay dadako sa pagbibigay. Dadalhin po ni Apple.